Mga kababayan, isang malaking pangalan ang muling nadawit sa iskandalo ng mga nawawalang sabungero. Retired General Jonel Estomo, dating NCRPO chief na ngayon pumutok ang pangalan matapos siyang akusahan ng isang whistleblower na si Dondon Patidongan. Pero teka, nagsalita na si General at sa unang pagkakataon, buong tapang niyang isinapubliko ang kanyang panig. May preba raw siya, may alibay at may isa siyang tanong. Bakit siya ang tinuturo kung wala naman siyang kinalaman? Samantala, Bato nagsalita. Sa harap ng lumalakas na issue ukol sa mga nawawalang sabungero, mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa na ang naghamon kay Dondon Patidongan. Ang tanong niya, may ebidensya ka ba o kwento lang yan? Kasi kung wala kang mapapakita, baka ikaw pa ang tuluyang maagrabyado sa mga pinagsasasabi mo. Ang dami ng mga pangalang lumalabas. Pero sapat na ba ang mga aligasyon para humantong sa hustisya? O baka naman ginagamit lang ito sa isang mas malalim na laro ng kapangyarihan? Ang kasong ito ng mga nawawalang sabungero ay matagal nang kumakalabog sa konsensya ng sambayanan. Ilang taon na ang lumimpas pero wala pa ring hustisya, wala pa ring bangkay na naaahon at lalong wala pang bigating pangalan na tunay na napanagot hanggang sa biglang nagsalita si Dondon Patindungan. Ayon sa kanya, may itinatagong lihim daw ang tinaguriang Alpha Group at isa raw sa mga kasabwat ay si General Estomo mismo. Pero heto ang depensa ni General, imposible raw. Bakit kamo? Noong 2021, habang nagaganap ang serye ng mga pagkawala, siya raw ay nasa Bicol Region, malayo sa Calabarzon kung saan nangyari ang krimen. Nasa pwesto raw siya bilang Regional Director ng Bicol Police. Ipinakita pa niya ang kanyang opisyal na assignment paper. Ika nga niya, hindi ako pwedeng maging bahagi ng isang investigasyon kung wala ako sa lugar ng insidente. Tanong ng marami. Kung totoo ito, bakit napasama pa rin ang pangalan niya sa listahan ni Dondon? Ayon pa kay Dondon, si Estomo raw ay kasapi ng Alpha Group, isang hupong di umano'y sangkot sa ilegal na isabong at may direktang koneksyon kay Charlie Atong Ang. Pero heto na naman si General, may hawak raw siyang opisyal na certification mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing wala siyang koneksyon, wala siyang posisyon at hindi siya trustee ng naturang grupo. Ibig sabihin, walang papel, walang pirma at lalong walang opisyal na ugnayan. Sa madaling salita, base sa dokumento, chismis lang ang lahat. Inamin naman ni Estomo na oo, nakilala niya si Atong Ang pero isa o dalawang beses lang. At ito raw ay dahil sa donasyong ibinibigay ni Atong sa mga ospital sa Bicol noong siya'y regional director pa. Ikinlaro rin ni Estomo na wala silang personal o negosyo na ugnayan ni Atong. Hindi raw siya kailanman tumanggap ng pabor ni nakipagkutsabahan sa kahit anong iligal. Pero tanong ng iba, kung wala siyang malalim na koneksyon, bakit may mga taong gustong idiin siya? Ngayon ito ang matindi. Inakusahan din ni Dondon si General Estomo na nag-utos raw na ipapatay siya. Isipin mo yan, dating general, tinurong mastermind. Pero ayon kay Estomo, maling-mali. Wala raw siyang galit kay Dondon. At ang mas nakakagulat, mismong si Dondon raw ay humingi na ng tawad at binawi ang ilang paratang. Sabi ni Estomo, si Atong daw ang nagtulak kay Totoy na gumawa ng kwento. Kung totoo ito, sinong dapat paniwalaan? Ang whistleblower o ang retiradong general na may 37 years na serbisyo? Ito ngayon ang malaking usapin. Kapanipaniwala pa ba si Dondon Patidongan kung siya mismo ay bumabawi ng mga pahayag at inaamin na may dagdag bawas sa kanyang mga akusasyon? Hindi ba't dapat questionin ang kredibilidad ng kanyang testimonya? Dagdag pa ni Estomo, kung gusto mo ng hustisya, huwag mong gawing laruan ng katotohanan. Sa buong panayam, paulit-ulit na iginigiit ni Estomo ang kanyang track record na 37 years na matino sa serbisyo. Walang kahit isang kasong kriminal, may mga naresolbang high-profile cases, at higit sa lahat, wala raw siyang kinalaman sa esabong o mga krimen. Masakit, ani Estomo. Nasiraan ako, namatayan pa ako ng magulang habang binabato ng maling paratang. Ang pangalan ko, ang pamilya ko, sinira ng walang basihang akusasyon. Sa dulo ng panayam, isang malakas na panawagan ng binitiwan ng general. Bigyan daw siya ng pantay na pagkakataon na maipagtanggol ang sarili.
at huwag basta-basta maniwala sa mga paratang na walang ebidensya. Handa raw siyang humarap sa kahit anong investigasyon at magsampa ng kaso laban sa sino mang maninira sa kanyang pangalan. Sabi pa niya, sa mga pamilya ng mga nawawalang sabunggero, hangad ko rin ang hustisya, pero hindi ito makakamtan sa pagsisinungaling. Ang totoo lang ang pwedeng maging basihan ng hustisya. Mga kababayan, sa usaping ito, may dalawang panig. Ang sumisigaw ng paratang at ang tahimik pero matibay na nagtatanggol sa sarili. Alin ang totoo? Sino ang may ebidensya? At sino ang nagsasabi ng totoo? Samantala, sa isang matapang na pahayag nitong Huwebes, iginiit ni Senator Bato de la Rosa na kailangang magpresenta ng konkretong ebidensya si Julie Patidongan kung totoo ngang sangkot ang 12 aktibong pulis sa pagkawala ng mga sabunggero. Sabihin niya kung sino yan at ipresenta ang ebidensya para lumabas ang hustisya. Yan mismo ang hamon ni Bato. Hindi raw sapat ang haka-haka, hindi pwedeng puro kwento lang. Dapat may dokumento, may testigo, may pruweba. At higit sa lahat, sabi ni Bato, ang hustisya ay para sa lahat. Para sa mga nawawala, kay Patidongan at para sa mga pulis na inaakusahan. Kasi baka sila naman ang inaapi kung wala namang batayan. Sa kabila ng hamon ni Bato, isang complaint affidavit na ang naisampa laban sa 12 pulis sa National Police Commission. Kasama rito ang mismong mga kaanak ng mga nawawalang sabunggero. Ang paratang, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Mabigat ito. Pero sabi nga ni Attorney Kalinisan ng Napolcom, kailangang patunayan, hindi lang basta isumbong. Sinasabi ni Patidongan na may 12 aktibong pulis at higit sa 30 dating pulis na sangkot sa pagdukot at pagbiyahe ng mga sabunggero mula sa mga farm hanggang Taal Lake. Sa madaling salita, para itong isang coordinated na operasyon para lang mawala ang 36 na sabunggero. Pero ito ang mas nakakagulat. Ayon kay Bato, baka raw kaya nagsalita si Patidongan ay dahil ginagambala na siya ng bala ng konsyensya. Baka hindi na siya makatulog. Minumulto na siya nung nawawalang sabunggero. Sabi ni Bato, parang sa dami ng taon ng pananahimik, ngayon lang bumaliktad si Patidongan at baka raw may guilt na kinikimkim. Pero may nagsasabing baka hindi konsyensya kundi pera ang dahilan. Money matters. Pahiwatig ni Bato, may nagbayad ba kay Patidongan o may kapalit ang kanyang testimonya? 2022 pa nagsimula ang Senate hearing sa pagtawala ng mga sabunggero at sino ang nanguna rito? Walang iba kundi si Bato rin bilang chairman ng Senate Committee on Public Order. Pero ngayon, pila na isa na ang chapter na ito. Sabi ni Bato, wala na raw siyang balak mag-hay ng bagong resolusyon para buksan muli ang investigasyon. Pero teka, may ibang senador raw na gustong muling buksan ang kaso. At kung mapunta ito sa komite ni Bato, tiyak daw na bubuksan niya ulit ang investigasyon. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. Justice Secretary Boying Remulla may pasabog din. Posible raw na ang mga grupong sangkot sa death squads ng war on drugs noon ay siya ring nasa likod ng mga pagkamatay at pagkawala kaugnay sa isabong. Ibig sabihin, ang mga dati ng tagabura ng gobyerno ay ngayon ginagamit sa larong sabong. At para patibayin ng aligasyon, may natagpuan na raw na buto ng tao sa Taal Lake. Ayon sa PNP Chief General Nicolas Torres III, hindi lang ito kwento, may katawan, may bakas ng krimen. Mga kababayan, eto na naman tayo. Dalawang panig, isang whistleblower na tila gusto ng hustisya at isang senador na humihingi ng katotohanan at ebidensya. Sino ang inyong papanigan? May masama bang binabalak ang mga pulis? O isa lang ba itong maruming laro para wasaki ng ilang pangalan? O baka may mas malalim na sindikato sa likod ng isabong na mas matindi pa sa iniisip natin? Kayo na ang humusga. Pero sa panahong laganap ang fake news at paninira, responsibilidad nating suriin ang katotohanan at hindi lang basta-basta magpadala sa galit ng madla. Abangan pa natin ang susunod na kabanata. Magkakaroon ba ng formal na investigasyon o isa na naman itong kasong malulunod sa ingay ng media?